Majority Leader. Madam Speaker, I move that we consider the proposed budget of the Commission on the Filipino Language. There is a motion to consider the proposed budget of the Commission on Filipino Language. Then, is there any objection? The Chair hears none. We proceed with the consideration of the budget of the Commission. Leader. Madam Speaker, may we acknowledge the presence of the heads and officials from the Commission on the Filipino Language, namely headed by the Chairman Arthur P. Casanova. We acknowledge the presence of the guests from the Commission on the Filipino Language, headed by Arthur P. Casanova, Chairman of the CFL. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize Representative Christopher De Venecia, Vice Chairperson of the Committee on Appropriations, to answer questions on the proposed budget of the Commission on the Filipino Language. Representative Christopher De Venecia is hereby recognized. Madam Speaker, distinguished colleagues, magandang araw po. It is my privilege to sponsor the proposed budget of the Commission on the Filipino Language for fiscal year 2025. The agency is, of course, led by Chair Arthur Casanova. The CFL approved budget amounts to about 104 million pesos, higher than the previous year's budget. And it will further enhance its service and carry out its mandate, but it would need additional funding of about 27 million. There are other programs that need additional funding, such as the Buwan ng Wika, Buwan ng Panitikan, and its advocacy programs and the like. So I strongly urge the House leadership and our esteemed colleagues to strongly consider augmenting the proposed budget of the KWF or the CFL for 2025. Majority and on that Leader. note, we are ready to answer questions. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Franz Castro of the ACT Teachers Party List for her interpellation. Representative Franz Castro from Party List ACT Teachers is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Madam Speaker, magandang hapon po sa ating lahat, sa pamilya ng KWF, sa pangunguna po ni Mr. Casanova, Art Casanova, at sa ating pong distinguished sponsor. Well, una po sa lahat, Mr. Speaker, Madam Speaker po, yung tungkol po doon sa budget ng Komisyon ng Wikang Filipino, pwede pa ulit malaman yung tama po ba noong GAA 2024, yung budget po no doon sa promotion and enrichment of Filipino and other Philippine language ay bumaba no ng 27.32 as compared doon sa proposed budget. Yes, that's correct. So, Baba ano po yung yung budget. magiging epekto nito no itong budget cut na ito since mahalaga no yung yung itong program na ito ng KWF. Of the programs that they were hoping to be funded this year, I'm just not sure if it's under that specific program that was mentioned is the effective implementation ng Buwan ng Wikang Pambansa, Buwan ng Panitikan, seminar ng Korespondensya Opisyal, Aklat ng Bayan, Aklatang Balmaceda, Pamamahala ng Timpalak at Gawad 2025, yung promotions po ng mga activities ng KWF, ito yung kanilang communications, yung selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko, corpus ng mga wika ng Pilipinas. Ito pong nagtototal ng 27 million worth of projects na hindi po na accommodate sa kanilang original request ay talagang maapektuhan. So, sana nga po ay
pagtulungan natin para ma-augment. Madam Speaker. Thank you, Congrats. Mr. Speaker. So, kasama po din ba rito yung, yung budget for Filipino Sign Language? 2023 for the FSL is at 3.4 million, obligated of which 1.3 and unobligated is at 2.1. And then for fiscal year 2024, sa implementation po ng Filipino Sign Language, 5.4 million ang nakalaang pondo. Kasama po dyan ang 2 million ng pagsasali ng materyales pang edukasyon. Again, yes, worth 2 million. Okay, so magkano po yung remaining? So meron tayong, Mr. Speaker, Madam Speaker, 3.4 million remaining on the current budget po. Tama? Yes po. 3.4 million, 777,000 na po ang na-obligate as of August 31 para dun po sa 4 na personnel at interpreter sa mga pulong at programa at 243,000 para sa pagtuturo po ng FSL sa Palawan. Yes, So, thank you, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Last week, no, parang, last week, tama, yes, nakipagpulong kami nung last week sa deaf community at isa sa natatandaan kong sinabi ay halos walang learning materials na nakipagpulong ang deaf community, ang kinatawang ito sa DepEd, at sinasabi doon sa mga problema ng mga estudyante natin na mga deaf, no, ay wala pong mga available na mga materials para sa ating mga deaf students. Kung mayroon man ay English ito. So can the KWF comment on this? So yung materials po na kakailanganin ng sektor ay kailangan pong ilathala sa isang proposal na siya pong ikukonsidera ng ahensya. Ayon po sa ating chairman ay wala naman pong proposal sa kasalukuyan para sa pag-produce po nung natuturing FSL materials. Well, bakit nasasabi ito ng KWF na walang mag-antay pa ng proposal? Hindi ba ang KWF po yung main agency na dapat ay nagde-develop ng mga materials or nagre-recommend, gumagawa, or nag-i-initiative ng mga materials for languages, no? Filipino languages. And dito sa batas na ito, yung 1106 ay bahagi ang Filipino Sign Language as the mother tongue ng ating mga estudyanteng deaf. Ayon ho sa chairman, Madam Speaker, ang FSL unit po ang siyang dapat nangunguna sa pag-implement nitong batas at sila po ang dapat nag-propose ng mga proyekto tulad po ng production nitong mga FSL materials para po i-considera ng board para ma-implement po. Madam Speaker. Yan. Thank you po at nabanggit ninyo, Mr. Speaker, itong FSL unit. At ito nga po yung problema, Mr. Speaker, ay ayon po sa ating report at nabalitaan at sa pakikipagkonsulta po natin sa ilang mga member ng executive board at organisasyon ng mga ng deaf, no, at napag-alaman natin na tama ba inabolish ang FSL unit or kung hindi man ito ay inihalo
doon sa linguistic unit na dapat po nasa ating batas po na dapat ay merong separate at dedicated na unit po ang FSL. Kaya parang sinasabi ba ng ating komisyon na yung FSL unit na siya naman din ang KWF, yung namamahala dito no, sa FSL. So bakit natin sinasabi na ang FSL unit lang yung dapat na mag-recommend or dapat na gumawa ng anumang mga materials or whatever na mga reading materials or visual. Dahil alam niyo po, Madam Speaker, ang Filipino Sign Language po ay hindi yan katulad ng Ingles, ng Ilocano, ng Cebuano, at iba pa po nating mga mother tongue. Ang Filipino Sign Language po is a visual language. So, dapat may mga materials na nade-develop ang KWF sa pakikipagtulungan po yan ng iba't ibang mga agency like yung DepEd dito. So, nakita naman natin, Madam Speaker, 3.4 million ang budget niya noong 2023. Ang utilized ay 1.3 million. So, merong 2.1 million na unutilized. 2024, ganun din po. Meron pa po tayong 3.4 million kung yun yung data na nandoon sa KWF. So, bakit po salat? O wala tayong wala pong magagamit yung ating mga estudyanteng deaf as their materials? So, una sa lahat, Madam Speaker, hindi po totoong binuwag ang FSL unit. Instead, ito po ay pinasupervise under Linguistics Division. And meron pa rin po yung tatlong nakalaang COS or Contract of Service positions para tauhan po yung FSL unit. Ang nangyari po na rini-refer ni Kong Franz ay actually hindi po renew yung Contract of Service dun sa tatlong COS ng FSL unit dahil nga po sa mababang utilization ng kanilang earmark na pondo sa implementation ng RA 11106 and parang kumbaga underperforming po or poor performance po ang nangyari according po sa chairman. Kaya po, hindi sila renew. Pero hindi naman po totoong binuwag, meaning to say, na naglaho na po yung opisina. Andyan pa rin naman po yung opisina at meron pa rin pong provision para dun sa tatlong COS na tatao nito. Okay, whether binuwag yun o hindi, or sinama sa linguistic, dati-rati naman po, Mr. Speaker, at yun po yung nasa mga patakaran, na dapat ay merong separate o dedicated na unit ang FSL at hindi ito hinahalo doon sa linguistic. Ito, dahil binanggit na rin po yung 7 na tinanggal ng KWF, isa po dito, no, si Patrick Abasa, na kung titignan po yung qualification. So gusto ko pong malaman, no, maraming empleyado po na-renew ang contract. Pero yung 7 po o 8, yung 8 kasi hindi na nagpakita. Yung 7 po ay hindi ni-renew ang contract. So sinasabi ninyo na hindi sapat or unsatisfactory yung performance nitong 7 na ito. So magpakita nga kayo ng katibayan. So meron bang katibayan, Mr. Speaker, ang KWF o ang chairman ng KWF kaugnay dito sa sinasabi niyong 7 na tinanggal, Mr. Speaker. At alam niyo po, Mr. Speaker, yung 7 po na ito, ay Madam Speaker, yung 7 po na ito ay hindi po ito pinasweldo ng halos 2 buwan o more than 2 months. No, yung 7 na tinanggal. At kung di po sila nagreklamo ay hindi maibibigay yung kanilang sweldo.
At ito po rin sinasabi natin na 7 na ito ay nagsampa rin po ng kaso sa ombudsman. Kaugnay doon sa alleged na graft and corruption ng chairman ng KWF at iba pang miyembro ng Board of Directors ng KWF at hinarap to nung nagsampa po kaugnay more than 1 million na sinasabing may graft and corruption doon sa ng FSL. Ayun po yung mga nakasampa. At yun po yung dahilan at bakit tinanggal itong 7 na ito. At sila po ay talagang nagkaroon din po sila ng rally at pinagbantaan din ng chairman ng KWF itong mga 7 na ito na mga empleyado na tinanggal. At dapat nga, Madam Speaker, permanente na ito na dapat na binigyan ng plantilla positions. Pero hindi. Ang nagbibigay po ng recommendation para doon sa hiring ng ating mga personnel ay yung executive board. Yung recommendation po ng executive board ay binaliwala ng chairman at nandoon napakatagal na nasa table yung recommendation ng executive board at ng organisasyon ng yung mga organisasyon na dapat na nagre-recommend kaugnay dun sa pag-hire. So hindi po ito hiwalay or kumbaga parang nag-iisang decision lang ng isang tao sa KWF, Mr. Speaker. At gusto nating paliwanagin dito ang KWF sa nangyaring ito dahil nakikitaan natin ito ng diskriminasyon sa bahagi ng ating mga kapatid na meron pong ibang abilities. Kaya po, Mr. Speaker, gusto nating malaman sa ating sponsor, ano yung masasabi niya dito sa ating tinuran. So doon po sa mga criteria na naging basehan ng poor performance na nabanggit po ni Kong Franz kanina, hindi po ako nagbanggit ng poor performance. Galing po sa KWF. I'm very sorry. Poor performance. I'm very sorry, Madam Speaker. Sa poor performance na nabanggit ng komisyon ng Wikang Pilipino ni Chair Arthur kanina, ang criteria po, una, yung walang dokumento or output na nagpapakita na may ginawa silang aksyon sa pagbuo ng National Information and Communication Policy for the Filipino Deaf and Filipino Sign Language na isa sa pangunahing gampanin ng KWF na nakasaad sa IRR ng Saligang Batas, lalo na po yung Section 6. And so gusto ko po, Madam Chair, na makita yung mga criteria at pinagbatayan ng KWF o ng chairman kaugnay dito sa doon sa pag-hire ng ating mga empleyado dito sa FSL unit. Dahil nakakita po ako dito nung discrimination sa kanila at bendeta. At ito nga lang yung hindi pagbibigay ng sweldo sa kanila, kung hindi pa sila sinabihan ng korte at nagreklamo yung mga empleyado na dahil sa hindi sila pinasasweldo ay hindi pa sila pasasweldohin. At pang isa, Madam Speaker. Madam Speaker, pwede ho ba mag-respond ng saglit lang? Sige. Sige. Meron pang isa, Madam Speaker. Ito ring isang consultant ng KWF, ng FSL, KWF, na hindi rin binayaran ng kanyang service rendered for 11 months. So, ito ngayon po, senior citizen ito, highly qualified at matagal na pong nag-render ng service. At hanggang ngayon ay hindi po nababayaran ng kanyang service. Si former full-time
Commissioner ng KWF, si Ma'am Lorna Flores po. At hanggang ngayon, sinasabi niya nga, hindi nga siya makauwi sa kanyang probinsya dahil nga inaantay niya etong sweldo na ito, Mr. Speaker. Dahil gusto talaga natin na gawan ito ng ng kagyat na aksyon ng KWF, Mr. Speaker, pero hindi ko na pasalitain yung ating sponsor kaugnay nito. So, ang gusto lang natin makita natin yung mga dahilan kung bakit hindi ni-renew ang contract nitong 7 na empleyado sa pangunguna ni Mr. Patrick Ablasa bilang highly technical skill na personnel ng FSL. At syempre, gusto rin natin mabayaran itong ating consultant na sinabi natin kanina dahil talagang injustice po ang ginawa dito sa ating consultant na ito. At bakit po Mr. Speaker, dapat po ay kilalanin ng KWF, kilalanin ng chairman ang role ng executive committee regarding doon sa pag-hire, pagtatanggal ng mga empleyado. Lalong-lalo na po highly skilled or ibig sabihin po kakaiba po yung mga dapat na hinahire dito sa FSL unit na ito. Okay? Pero hanggang ngayon po ay wala pang ginawa. Actually, tinawagan ko ang chairman, si Sir Art dito, kaugnay dito. Sabi ko bago mag-budget hearing ay dapat na ma-resolve itong problema na ito. So mahabang panahon na rin, Madam Speaker, distinguished sponsor, yung hinintay ng ating mga deaf community na magkaroon ng batas. Alam niyo po ba, itong FSL na ito ay halos dekada nating ipinaglaban at 2 taon po yung IRR na nagawa. Na dapat na respetuhin at igalang ang kanilang karapatan na maging bahagi ng mga binabalangkas na batas o mga polisiya at nakapaloob na kung saan nakapaloob yung RA 1106 or FSL sa proteksyon against sa diskriminasyon ng ating mga kapatid na bingi, karapatan sa pagtatrabaho sa pamahalaan. At inihiling ko po, Mr. Speaker, Madam Speaker, na pag-usapan natin ito, yung ma-renew yung contract ng ating mga tinanggal na mga empleyado po ng FSL unit. So, yun lang po, Madam Speaker, at hindi ko po pwede payagan na mapasa at matapos ang budget deliberation ng KWF, and I move to defer the budget of the KWF, Madam Chair. Majority Leader. Madam Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to defer the deliberations on the proposed budget of the Commission on the Filipino Language. There is a joint motion to terminate the deliberations on the proposed budget of the Commission on the Filipino Language. There is a joint motion to defer the deliberations of the proposed budget of the Commission on the Filipino Language. Is there any objection? The chair hears none. The deliberation on the proposed budget of the Commission on the Filipino Language is hereby deferred. Majority Leader. Madam Speaker, move to suspend session for a few minutes. Session suspended.